that this is a historical moment. Actually, hindi naman lalakas na yan kay Marcos. Wala naman tao ang mga halang lang ang kaluluwang kakampi niya ngayon kasi he has elevated this matter from a mere political crisis into a spiritual crisis. Nasa spiritual crisis na tayo no? Hindi ako gumagamit ng hindi ako moralistic na ganyan yung the fight between good and evil, pero they crossed the line. The president crossed the line at explain ko kung anong sa palagay ko ay nangyari. Sa opinion ko lang naman, Kasi napakarami ng mga abogado, mga political analysts, marami ng mga kolumnista ang naglabas ng kanilang opinion or obserbasyon ukol sa mga nangyari nitong mga nakaraang araw. Pero kung 0 to 100, ang mga Duterte ngayon palagi ko pumapayagpag between 80 to 90. Si Marcos naman siguro between 3 to 5%. Yan ang aking i-justify ko yan sa interview na ito, Adman. Yes po, si Jade po ito, Kaado. Kasi nakikita po natin gabi-gabi, mula po noong dinala ang dating Pangulo sa Netherlands, talagang nagsilabasan po yung mga kababayan natin, nagtitipon-tipon, nagkakaroon ng mga prayer vigil, Kaado. Ito nga po ay nakikita natin na mas lalo pang lumalawak yung suporta at ni dating Pangulong Duterte kumpara dito sa mga kay Bongbong Marcos Jr. kasi mas maraming galit na. Yan ba din ay nakikita mo rin? In fact, noon pa man tinawag ko na yung partido ng Bagong Pilipinas na Partido Poso Negro dahil mas malalim pa kaysa sa inidoro abutin yan Dahil dito, pinakita lamang nila na wala na silang kaluluwa. At I think the Marcos, the Araneta, and the Romualdez have succeeded in organizing the people against them. Na palagay ko wala na makikita magmabuti pang gagawin ang taong bayan dito sa mga sakim na sakim at sabik na sabik sa kapangyarihan. Wala namang maibigay na resulta, wala namang ma-deliver na kabutihan sa bayan. In fact, meron akong isang artikulo na lalabas next week tungkol sa collapse ng cabinet ni Marcos. Nagko-collapse ang cabinet ni Marcos At hindi na ako nagugulat kung magkaroon man ng mga mass resignation sa gobyerno, sa kapulisan, o di kaya sa militar, hindi na ako nagugulat niyan. Opo. Talagang Pero alam mo, Jay, sa aking analysis, hindi ito coincidental na nangyari. Hindi ito, planado ito from the very beginning Alam mo, paalis pa lamang si Presidente papuntang Hong Kong, may tumawag sa amin general, sa amin dalawa ni former Secretary Jacinto Paras. At sinasama kami sa Hong Kong. Ang sabi namin, huwag nang pumunta sa Hong Kong. Dahil pag nagkaroon ng movement palabas ng bansa si Presidente Duterte, he is exposing himself to surprises. So, sa aking konklusyon, si President Duterte walked into a trap that was
conspired with no less than the President himself in envisioning it. Alam mo, sa kanyang interview, sa pagharap niya sa press con, klarong-klaro eh. Alam niyo, ako ay isang linguistic and contextual analyst, no? Hindi ako basta nagbibigay ng opinion. Ang opinion ko ay sangayon sa aking research at saka obserbasyon. Sa pag-obserba, hindi lamang ng mga salita, kundi ang paggamit ng salita at body English. Nung siya ay humarap, noong 12:07 ng umaga sa sambayanan sa isang press con, halatang-halata na kabadong-kabado siya. At wala siya sa sarili niya at ang kanyang sinasabi lamang ay kung ano yung nasa prepared script. Malalim itong sitwasyon na ito eh. Marami implikasyones. No? Katulad nito, isa-cite ko na. No? Doon sa 2 minutes 24 seconds ng kanyang press con, no? Nagsimula ito nung 1 minute 43. Sinabi niya naghintay siya ng 3 oras para from 3 o'clock in the morning, binalikan siya ni Remulla ng 6:30, no? At alam mo, sabi niya, okay, let's go ahead according to plan. Something like that, ang sabi niya. So, planado ang kilos ng presidente rito, no? Planado. Pati ang kanyang pagpasok sa eksena. Ito, ang eksaktong quotation. Balikan niyo yung press con, analyze niyo. Ano sabi niya? Noong 6:30, sinabi niya na kay Remulla, let's put our plans into place. At mapapansin ninyo, miski na kulang-kulang ang kanilang materyales. Hanggang ngayon, wala akong nakita ng prinisanta kay Presidente Duterte na warrant of arrest eh. Kagabi ko lang nakita yung warrant of arrest eh. Sa interview ni Karen Davila kay Atty. Carranza. Kahapon ko lang ng gabi, halos madaling araw na. So may bitag nang nakahanda. Suspetsa ko, bago pa man umalis si Duterte papuntang Hong Kong, matagal nang may plano. Talagang yung timing na lamang ang hinihintay. Bakit? Aba, nakita niyo ba yung date ng warrant of arrest? Nakatunog sila na si Duterte ay aalis ng bansa. At ikinalat nila ang balita sigon sa kanilang sapantaha na si Duterte ay aalis ng Pilipinas at baka hindi na bumalik. Alam niyo ba yung petsa ng pinakita lamang sa telebisyon eh? March 7, nung Biyernes. Nung Biyernes lamang ginawa ang warrant of arrest ng ICC. So, yan mga maliliit na detalye na ganyan. Nagbubuko eh. Nagbubuko sa mga dito sa mga excuse. Wala ito, puro itong Interpol. Sumusunod ako sa Interpol. Hindi ako sumusunod sa ICC. Yan na, katarantaduhan lang. Mga salita lang. Paikot, ika nga. No? So, ano ang konklusyon ko? Plano ang kilos ni Presidente Marcos. Matagal na itong plano na ito, naghihintay lang sila ng timing. Nung nabalitaan nilang paalis, si Presidente Duterte, papuntang Hong Kong, sinetap na nila. March 7, nagpa-issue sila ng warrant of arrest sa ICC. At yun, di umano ay pinadala sa Interpol for the red notice. Kayo ba may nakitang red notice? Hanggang ngayon, wala pa ako nakikitang red notice eh.
At mismo doon sa press conference, ha? Balikan niyo yung press conference, analyze ninyo. Tinanong siya mismo, meron po ba kayo? Ha? Meron po ba kayo na warrant na pwedeng ipakita? Aba, nabulol ang presidente. At ipinasa kay Rimulya ang pag-dribble. No? So, sabi niya, it is very clear. No, Mr. President, it is not clear at all. Because hanggang kagabi, lamang ako nakakita ng warrant of arrest sa programa pa, sa monitoring ko ng programa ni Karen Davila, sa pag-interview niya kay Atty. Carranza. Hanggang ngayon, kayo ba nakakita ng red notice? Admiral at Jay? Meron na ba kayo nakita ng red notice hanggang ngayon? Wala pa. Nagtatanong ako kasi baka nahuhuli ako sa balita. Wala silang pinakita. This is a warrantless arrest. At the time of the arrest of President Duterte, wala silang mapakita kung hindi yung pinapakita sa cellphone. Aba, this is the first time in the history of the Philippines na nagkaroon tayo ng cellphone arrest. Ha? So, yan yung mga nakita ko, no? At he really walked into a trap. Kaya tama yung hunch namin ni Atty. Paras na huwag ka lang pumunta ng Hong Kong. O di kaya in-advise namin siya, tinanong namin yung general, active general to na pumunta sa amin na nagsasabi na pumunta kami, sumama kami sa Hong Kong. Ang pangalawa, sabi namin, bakit ho nagko-commercial flight si Presidente? Pwede, lapit-lapit lang na Hong Kong. Wala bang sponsor dyan ng private plane from Davao to Hong Kong and from Hong Kong to Davao? Ayan eh. Pero alam niyo, talagang ganyan eh. Ang isang bayani talagang naghahanap lamang ng katapat na mga halimaw para siya ay maging bayani. At aking pasasalamat dito dahil kami ay isa sa mga nag-aabang kay Ninoy Aquino nung umuwi si Ninoy Aquino noong 1983. Ang pasasalamat ko na lamang dito ay paglabas sa eroplano ay hindi nila pinusila ang ating Pangulo. No? At buhay ang ating Pangulo at alam naman niya, he is composed, abogado siya, handa siya, pinangangatawanan niya ang sinabi niya sa sambayan ng Pilipino na I alone will answer for all of you, Philippine National Police, and all of you, Armed Forces of the Philippines, who will join me in a drug war. Because I don't want our country to be a narco state. Gawin nyo ang inyong katungkulan, sagot ko kayo. Kaya kayo mga nakikinig na militar at kapulisan at uniformadong komplement ng ating gobyerno, makonsensya kayo dahil pinababayaan nyo ang sitwasyon natin ngayon pasama ng pasama. Ha? Aba, masahol pa sa Gestapo itong si Torre, si General Torre. Ha? At anyway, yun lang aking masasabi dyan pagdating doon sa circumstances at sa aking analysis ng mga kilos